Tapos na ang US-ASEAN Special Leaders Summit sa California sa Amerika. Sa nabuong joint statement, iginiit ang pagrespeto sa teritoryo at soberanya ng mga bansa at pagtalima sa international laws. Hinimok naman ni Pangulong Aquino ang international community na sundin anuman ang maging desisyon ng arbitral tribunal. May report si Lay Alves. Pagrespeto sa teritoryo at soberenya ng mga bansa, pagsunod sa international laws at mapayapang pagresolba sa mga iringan o sigalot sa pagitan ng mga bansa. Ilan lang ito sa mga nilalaman ng joint statement ng 10 ASEAN leaders at ng Amerika sa tinawag nilang Sunnylands Declaration. Hindi naman tinukoy dito ang China o ang South China Sea. 17 ang inilabas nilang key principles na magsisilbi umunong gabay sa kooperasyon sa pagitan ng mga bansa. Kasama rin dito ang pagtutulungan sa mga hamon pagdating sa maritime domain, pagsusulong ng inclusive economic growth at kooperasyon ng mga bansa laban sa terorismo. Sa pagtatapos ng summit sa California, binigyang diin ni US President Barack Obama na kailangan ng itigil ang reclamation, construction at militarization sa mga pinagagawang teritoryo sa South China Sea. We discussed the need for tangible steps in the South China Sea to lower tensions, including a halt to further reclamation, new construction, and militarization of disputed areas. Hindi raw mapipigil ang paglalayag ng mga barko at paglipad ng mga eroplano ng Amerika. At susuportahan daw nila ang iba pang mga bansa na malayang maggawa ito. Magpapatuloy rin daw ang maritime assistance sa mga kaalyadong bansa, kabilang na ang Pilipinas. I reiterated that the United States will continue to fly, sail, and operate wherever international law allows, and we will support the right of all countries to do the same. We will continue to help our allies and partners strengthen their maritime capabilities. Hinimok din ng Amerika na sundin ng Pilipinas at China ang anumang maging resulta ng United Nations Arbitral Tribunal. Nanawagan si Pangulong Aquino sa international community kabilang ang China na irespeto ang batas at tumalima sa desisyon ng International Arbitral Tribunal. Sa ganitong paraan daw, maiiwasan ang kaguluhan at matitiyak ang stabilidad at seguridad sa rehiyon. My nation has resolved to accept whatever decision the arbitral tribunal makes, and we are hopeful that our neighbor, who has constantly reiterated the respect for international law, will in time do the same. Ayon kay Pinoy, ang pagtataguyod ng Amerika at iba pang mga ASEAN countries sa international law ang isa sa pinakamahalagang benepisyo ng ASEAN-US Summit. Itong summit na ito hindi nakatuto para kutsain ang China. Pero iulit lang na meron talagang, hindi ba ito magandang dapat mangyari? May alituntunin tayo lahat na idaan natin sa mapayapang pagsasaayos kung ano man na sigalot na ating hinaharap. Sa harap ng Los Angeles World Affairs Council, sinabi ni Pinoy na walang plano ang gobyerno ng Pilipinas na tapatan ng China ng mga armas o weapons of mass destruction. Ibinida rin ni Pinoy ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na mahigit 5 taon. Bago nito, nakipagpulong rin siya sa mga opisyal ng 3 malalaking kumpanya, ang Walt Disney International, Western Digital Corporation at Enterprise Growth Solutions ng ACOM. Sentro ng usapan ang posibleng investment ng mga kumpanya at expansion nila ng operasyon sa Pilipinas, pati na ang training at hiring ng Filipino engineers. Mula rito sa Los Angeles, California, Lay Alves, GMA News.